What's up guys? Ito na naman, mag-vlog na naman ako. Madami na akong videos na na-upload na sinasabi ko na mababa lang yung cost of living dito sa West Virginia compared sa ibang states. So sa video na to, ipapakita ko kung paano nangyari yon. In order for me to show that to you, I need to dig in further sa budget and expenses namin while living dito. And I will lay that out in this video. Ito naman yung pusa na kailangan ko munang paalisin dahil guguluhin ako sa pag-vlogging. Mambly! Mambly! Hi Mambly! Alis ka muna ha? Doon ka muna ha? Okay. Alright. Ala? Oh. Bye-bye. Mag-video ako. Tabi ka muna dyan. Okay lang? Ayan yung pusa namin. Pangalan niya si Kiki. Parang penguin ang itsura niyan. When I first entered here as a solo migrant, I found it easy to manage my expenses dahil mag-isa lang naman ako and napaka-straightforward ng gastusin. So sisimulan ko yung pag-discuss ng budget sa isang solo person dito. Ito ang aking straightforward na reflection ng aking cost of living noong mag-isa lang ako dito. Naghanap talaga ako ng murang rent dito para ma-maximize ko yung savings ko. Luckily, nakakita ko ng 500 a month lang dito sa Beckley downtown area. It includes all utilities and safe naman yung lugar kasi puro CCTV yung mga nasa paligid. Kahit dun sa bintana, pag dumungaw ka, makikita mo kagad yung police station. Usually dito sa lugar namin, nagre-range yung solo rent ng $600 to $1,200. Kasama na yung lahat ng utilities doon. Depende pa yun kung anong preference mo. My budget allotted for groceries at that time was just 500. Yes, araw-araw ako nagluluto. Basta magluluto ako, laging swak yung 500. Tipid talaga. Tipid talaga ang mindset ko nung bagong dating pa ako dito. Kasi kino-convert ko pa palagi. Kaya ang taas ng motivation ko para makapagtipid. Pero nung tumagal-tagal ako dito nadagdagan yung mga gusto ko, yung mga wants ko. Kaya ayun, nagdagdag na rin ako ng budget ko. Mas naging komplikado na. So, dati napakasimple pala ng budget ko . Dapat ito yung i-enforce ko ngayon kasi parang napapansin ko dumadami na yung expenses namin due to mga wants. Yung mga bigla na lang dumadating dyan na gusto mo, desires mo. Ito lang naman yung mga luho ko sa buhay, yung mga instrumento ko . Ayan, meron akong keyboard na chord, tapos meron akong drum set dito. Tsaka yung gitara ko na Yamaha acoustic. Maganda to. Check out yung ibang videos ko. Meron akong mga video dito sa Road to Abundance na nagper-perform ako. Mahirap talaga pag ang kita mo lumalaki, nagiging malaki din yung expenses mo, diba? Then yung sa phone ko, it was just 45. AT&T siya. May discount kasi sa mga healthcare professionals tulad ko. May bayad nga lang sa parking ko noon na nire-rent ko mga $30 lang naman. Then sa gym, sa Planet Fitness ako nag-gym, $10 lang yun. $10 a month. Although may membership fee pa na $50 annual fee, tsaka $50 na one-time payment. Mura pa rin siya. Car mortgage ko is just $452. Insurance ko at that time, it was ranging from $100 to $160. Pero initially, nag-start ako sa Geico. Napakalaki ng unang singil nila sa akin, $380. And bigla ko na-realize na, sobrang laki nito. So, mga within 15 days, nagpalit siya agad ako ng insurance. Nag-Allstate ako nun, bumaba, naging 200 something, and then after a few weeks nagpalit na naman ako. So yun lang yung technique ko para bumaba yung insurance ko. Nagpapalit-palit ako hanggang makahanap ako ng pinakamura. Ngayon ang insurance ko yung Erie Insurance. Ang binabayaran ko lang buwan-buwan is $100. Lastly, emergency plus savings. Syempre, hindi dapat mawawala yan kahit sa ang budget. Dapat yung budget natin may caution palagi para hindi ka mahihirapan sa mga unexpected na circumstances. Daddy! Daddy! Ha? Bakit? Bike tayo! Gusto mo mag-bike? Teka, nagbablog pa ako . Gusto ko na yun na!
Ngayon na ba? Ayan. Teka, magbabike muna ako. Samahan nyo kami. Napagod ako dun. Enjoy naman yung biking namin. Ayan, so going back. Ayan, medyo madali lang naman yung budget kung mag-isa kang magbabudget. Pero after 8 months dito sa USA, dumating ang wife ko tsaka yung son ko na makulit. And I was surprised talaga dun sa laki ng in-increase ng expenses namin. Kasi dati, marami akong nabibili. Yung mga gusto ko nabibili ko talaga eh. Pero nung dumating sila, kailangan ko mag-adjust kasi nag-increase yung expenses. So ito yung aming straightforward expenses for the past 1 year. Tumaas yung renta namin pero syempre kailangan kong dumiskarte para makasave ng malaki. Kaya naghanap ako ng murang bahay and gladly I found it here. 700 per month lang including all utilities. Wala na akong iisipin. Meron akong video about doon dito sa YouTube and you can check it out if you want. Yung $1,000 a month sa grocery naman, eh kayang-kaya yun basta laging magluluto. Nandyan naman yung misis ko na nandyan nakaalalay palagi and siya yung dumidiskarte para mapagkasya yung $1,000. Ang technique namin, nagbukod-bukod ako ng mga budget sa mga cards. Nag-apply ako ng maraming debit cards. So, kapag dumating yung sweldo ko, papasok siya sa Advancial, debit card yun. And then, isasend ko yung budget na 1,000 sa Venmo para maalat na kaagad doon. At may mindset na 1,000 lang ang dapat gastusin. Effective siya kasi makikita mo yung kung ilan na lang yung kailangan mong gastusin. Malilimit mo yung sarili mo kasi alam mo hanggang dun lang. Kaya bukod dun sa budget sa groceries, binukod ko rin yung iba. So 3 yung debit card ko, may Advancial ako, yung main ko, yung Venmo ko para yun sa mga groceries at saka meron akong Chase para sa mga ibang gastos. Overall, it is safe to say na kaya mong mabuhay as solo dito with a $2,000 budget per month. Kung sa family of 3 naman, siguro mga 3,500 buhay na. This is based on my experience and alam ko, iba-iba tayo ng circumstances. But bottom line, mas maliit lang daw ang cost of living dito sa West Virginia compared sa ibang states. Salamat sa panonood ng video ko and I hope you get something about that. And kung may mga maisasuggest kayo na pwede kong gawin sa sunod, just go on the comment section below and let's ride our path to road to abundance.